Si Attorney Sara Severina Curtis, Director po ng Banknotes and Securities Production Management Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa linya po natin. Attorney Sara, magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Lala, and Ma'am AD Werlina Lie. Magandang umaga din po sa mga... Magandang umaga po. Opo, meron palang pagbabago sa pera, 'di ba? Oho. Alamin nga po natin, ano po yung inyong announcement dito, Attorney Sara, sa mga 50, 100, 100. May bago daw Yeah. tayo na polymer note. Oo. Ano po 'yun? Ano po yung announcement sa mga 'yan? Bagong labas pong version ng ating pera. So we've introduced additional polymer banknotes apart from the 1,000 na inintroduce po natin siya 2 years ago, no? So dinagdagan po natin ngayon ng 500, 100, and 50. Ms. Lala, gusto ko lang sigurong i-highlight na this is not replacing what is already circulating. So yung perang papel po natin, dagdag lang po ito dun sa mga nagsi-circulate na. So wala po tayong i-demonetize o papalitan. Ito po, ang feature po natin dito, yung rich biodiversity ng Pilipinas. So makikita nyo, we've introduced the flora and fauna theme. Nauna po nating introduce yung ating Philippine Eagle, because we want to make the banknotes also inclusive. Ang Philippine Eagle kasi galing Davao yan. Opo. So we want to feature naman animals that are coming from Luzon. So you see the 100 peso, yung 100 piso natin, Palawan Peacock Pheasant, yung feature natin dyan, from Luzon. And then we want to feature also animals from Visayas. Hence, the 100 piso and the 50 piso, we'll see in the 500, the Visayan spotted deer. And then the 50 piso, ito cute to, tinatawag na Visayan leopard cat. So, yeah. Ay, asan po? Hindi ko nakita agad Pakiulit nga po yung... Hindi, mamaya ho sa video. Ayun! Visaya, hindi pa ako nakakakita niya ng personal. Oo, Ms. Lala, actually, we've started distributing to the banks so that they can start distributing to the public this December and starting January. So, gradual distribution po yan. So, makikita nyo na, hopefully, sa mga palengke. Okay. So, pag nagpapalit po kami, di ba, mamamasko ang mga inaanak, yan na po ba ang ibibigay ng bangko? Sana ho, nagbigay na po kami ng volume sa bangko, and hopefully they'll be able to service also those who want to have their bills exchanged to polymer. Oo. Di ba parang napansin ko, nabanggit po ni attorney parang mga wildlife, no, mga animals. So, mawawala na ba yung, wala ho sa disenyo yung mga bayani natin? Kung matatanggal na po ba yung Oo, sa design. Hindi ko po puro harap Hindi ko alam yung likod. Ano ba itsura sa likod ng pera po? Actually, Ms. Lala, yung sa likod, we've retained the features dun sa ating paper banknotes. So, hindi natin siya iniba. So, pareho din yung design niya. Iniba lang natin yung sa harap. So, again, baka lang malito yung mga tao. Opo. This is in addition to what is circulating already. Yes. Pero sa bago pong disenyo natin, more on animals na ho ang nakikita. Wala na ho yung sa lumang pera natin na may mga bayani. Tama po? Tama po, Ms. Lala. Bakit po ganun yung ating naging desisyon ngayon? Oo. Gusto lang natin sigurong i-highlight ang pera kasi para siyang it represents the country, no? So the identity of the country, no? So while we honor the heroism of our past presidents and the figures we've already featured in our banknotes, we also equally important then to also feature those that are endemic. Ibig sabihin, dito na makikita mga hayop. And hopefully it will increase awareness sa mga tao na, okay, meron pala tayong mga ganitong aspects. It's time to protect them. Yung environmental awareness din. Director, tanong ko lang, di ba nag-iba yung texture dahil polymer notes to? Kailangan bang palitan ng mga bangko ang kanilang mga counting machine at ATM? Tama po, kasi iba na yung substrate niya. May mga adjustments lang po gagawin yung mga ATM para lang ma-recognize yung type ng material. Saka
also, para makita din niya yung, so, merong mga adjustments na mangyayari sa ATM. Tama. Oo. So magbabago Mahirap ang po 80. yatang Pero paano i-count. yun? Sabi niyo po kasi, hindi naman tatanggalin yung luma eh. 'Di ba? Mm, So tama. pwede ring may lumabas sa ATM na luma, may halong bago. Yes, that's correct. Oo. So, sabay silang, magsi-circulate. Sabay silang ilalabas ng ATM, maaaring. Both are available sa mga ATM. And also, if you want to have your bills exchanged sa bangko. Oo. Pero naramdaman nyo na ba? Parang ang hirap Mahirap bilangin. bilangin. Minsan, dalawa yung nabigay ko sa iyo. Medyo mahirap po Nagdidikit. Nagdidikit Oo, experience actually yan ng ganun din yung mga ibang countries na nag-use ng polymer. So, ang tip natin, anuhin mo, pupukin mo sa hard surface para maghiwa-hiwalay siya. Iba kung bundle siya. Or kahit ilan piraso, pukpukin nyo po muna. Puk mo lang siya, maghihiwalay siya. Yan. Lalo na, yan, mga magbibigay ng maramihan ngayong Pasko, pukpukin nyo daw muna. Baka mamaya magulat kayo, ubos na agad. Doble-doble pala yung naibigay nyo, di ba? No? Word. Swerte na mabibigyan. Swerte diba? po. Oy, eto na. Pero ito pong polymer, yung ano niya, kasi inisip din po natin, 'di ba, yung klima natin dito sa bansa. Yung sa ibang bansa kasi malamig tayo, 'di ba? Tropical country. Okay ba siya with our weather lalo na kung maulanan, mabasa, hindi ba? Actually, okay siya. Wala namang yung weather din yung type ng na material na polymer. So kasi na tropical country siya. What we experienced, what we saw sa research namin, yung mga tropical countries na gumagamit ng polymer, wala namang masamang epekto nangyayari doon sa polymer mismo, no? And number 2, siguro dahil resistant siya to oil, to water, madali siyang linisin. So in terms of, talagang mas malinis siya kaysa doon sa ating papel na pera. So, kung pababayad mo siya sa palengke, in fact, pag matuluan niya ng nasugo or mabasa, punasan mo lang siya, okay na naman siya. So, mas matibay din siya kumpara dun sa dati nating At perang saka mas papel. sustainable daw po ang ang polymer banknotes. Totoo po ba yan, Director? Tama po yun. Tama. Kasi nga plastic siya, mas matagal siyang magtatagal sa sirkulasyon. In fact, halimbawa itong paper banknotes natin, itong paper bills natin, madali siya maging unfit. Babalik yan ulit sa amin siguro mga in less than 1 year, sometimes 2 years, kailangan na namin siyang palitan ulit. Dito sa polymer banknotes, magtatagal to at least 5 to 7 years in circulation. So, actually, we don't need to replace in a very time. So, talagang makakatipid tayo dito. Pero di ba parang noong una narinig ko bawal tiklupin? Marami nagtatanong. Oo po. Bawal ba talaga? Actually, pag tinitiklop ko siya, parang nakukonsensya ako eh. Kasi parang ang ganda-ganda niya. Pwede ko ba tiklupin to? Parang ganon. So, ang laki ng wallet ko, di ba? Minsan gusto ko maliit na wallet lang kasi direktor. Pwede ho ba yung tiklupin mo ng 'di ba 4 na yung maraming beses? Tatanggapin pa ba yun? Opo. Pwede po, Miss Lala. Talagang walang bawal at tiklupin siya. Siguro natakot lang yung mga citizens natin before, no? Pero hindi siya bawal tiklupin. So you use it normally. Kung gusto mo siyang kumaliit yung wallet mo, then you can just hold it accordingly. Tapos establishments actually they need to accept the bills pag binayad na. So hindi yung totoo yung paparusahan ka kapag tiniklop mo yung pera na polymer. Opo. Hindi totoo yun. Fake news po yun. Parang fake news siya po. Di ba? Director, pero kasi nung mga lola-lola natin, di ba? Kayo ba yun, Eating World, na nasaksihan nyo ba yung pinaplansya yun? Di ba? Matuwid ulit. Di ba? Yung parang ang ganda kasi niya tingnan, okay bang plansyahin tong polymer banknotes natin? Opo. O masusunog siya? Kasi plastic, di ba? Plastic. Nasa po kasi talaga tayo, no? Kasi paper bills yung hawak. Pwede talaga siyang plansahin. Siyempre yung material niya pwede. Pero since plastic po ito, talagang masisira po ito pag plinansa.
Oh, so So, hindi pwede. So pag natiklop mo, hayaan mo na lang siya talaga. Kaya opo, hayaan lang po natin siya. Talagang naturally, naman siya, hindi siya masisira. Hindi Oho. siya masisira by mere tiklop, tatanggapin Mm-mm. pa sa mga establishment. So naalala ko bigla, Director, yung karaniwan kasi, yung minsan makakatanggap ka, di ba? Ang daming sukle, hindi mo nakita, tapos may punit pala sa dulo. Di ba? So ito po ba yung iniiwasan niya? Kasi parang imposible siyang mapunit. Mapunit. Opo, mahirap po ito punitin. Oo. So, pag napunit So po siya, sturdy. either intentional mo na po pinunit. Opo. Kasi kahit na try mo siyang punitin, mahirap siyang punitin talaga. Oo. So, unless Matibay parang pala siya. gugupitin mo siya, which is hindi na yun acceptable pag ginupit, di ba? Kasi sinadya siya, hindi siya aksidente, no, Director? Correct. Tama po kayo, tama. Ito po, Director, napansin namin, ang design yung pinalabas hanggang 50 pesos, ang pinakamababa. Mawawala na ba ang 20? Ang 20 piso po with transition to the Kasi may coin. coins na tayo talaga eh, no? Wala na talagang 20 na papel. Nalalabas. Oo, nalalabas. Opo, wala na pong 20 na lalabas. We've actually stopped production Okay. of 20 piso bill. Kasi again, we go back to durability. Ang coin po kasi, actually among all the denominations, sa paper bill po natin, talagang highly transactional si 20 piso. Yan po yung Opo, lang yes. natin, diba? Oo. Sila talaga yung madaling masira. Mm, So, mas minabuti po natin na mag-coin na lang, mas matagal po talaga siya sa period. okay. So, mula po ngayon December, sabi nyo, distribution na. Pero may nakikita pa rin ako kasing 20 pesos na nagsisirculate, pero pangilan-ngilan na lang yun. Yung ano? papel na, Opo, yung papel na banknote 20. na, Parang ano na lang yun uubusin na lang siguro. Ganun ho ba? Tanatanggap pa rin naman. Pero tinatanggap po, di ba, Director? Opo, dapat po tanggapin. That's pa rin, valid legal tender ang 20 piso, the bill. Oo. At ngayon, makikita na natin, simula ngayong Pasko, depende siguro kung bibigyan na ng bangko itong bago nating banknotes. From 50 pesos hanggang 1,000, which is 100. matagal naman na nagsisirculate, no? 50, 100, 100, 500. At yung 1,000, nauna na kasi ang nag-circulate po ngayon. O siguro po, Director, baka meron kayong paalala ngayong may bago ho tayong banknotes, paano rin talaga pangangalagaan at ano pong dapat asahan ng ating mga kababayan. Hindi naman siguro yung mapepeke, no? Kabago-bago, Bago. pepeke agad. O madami po itong security features. Oo. Mahirap po itong pekein. Talagang mag-e-effort ka para pekein ito. So, yun Siguro, ba yung isang feature niya, which is good? Kasi ito po yung paalala din natin ngayon, di ba? Maraming naglilipa ng pekeng pera Peke, ngayong Pasko. Opo. Actually, yun nga po yung mensahe namin sa publiko. To make yourself familiar with the features of the banknote, marami po kaming nilabas na mga social media posts Mhm. kung ano niya, kung ano yung makikita natin dun sa banknote. Mm-mm. Try po natin i-familiarize ourselves para hindi po tayo maloko. That's one. And then second, tulad ng pag-aalaga natin sa paper banknotes, yun din Opo. po yung pagtuloy natin sa polymer banknotes. Okay. So, Alagaan yun. pa rin, syempre. Yun. Sabi nga ng tatay ko dapat alagaan mo yung pera, wag mong gugusutin. Baka mamaya umayaw sa'yo yan. Gusto, di ba ayaw mo naman yun? Di ba? Nakoy, maraming salamat po. Si Attorney Sarah Severina Curtis po, ang ating pong nakapanayam ngayon. Director po ng Banknotes and Securities Production Management Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magbabalik po kami ha. Hilingan, walang pinop